Love, life, and lessons from the past. Only at Dear Mags FM with DJ Chin. At hanggang saan matatapos lahat kaya ng kalbaryo ng mama ko sa sitwasyon niya ngayon? Dear Mags FM. Una po sa lahat, magandang hapon sa inyo, Chin, at sa lahat ng sumusubaybay ng programang Dear Mags FM. Ako po si CJ. Yan na lang po ang itatawag nyo sa akin. Kilala nyo na po ako. Ewan ko kung pang ilan na tong sulat na pinadala ko, Chin. Ang problemang idudulog ko ay wala nang iba, kundi tungkol sa mama ko. Nabanggit ko sa mga sulat ko dati, nag-asawa ulit si mama sa isang ex-convict. Dati nagtatrabaho si mama sa Cebu. Mahigit 2 years, wala kaming contact sa kanya. 4 kaming anak niya. Naiwan, nagkawatak-watak, kung kanino tumitira. Mabuhay lang. Simula nung namatay ang papa namin, nagkagano na ang buhay namin, Chin. Ako naman, maaga akong pinaasawa ni mama sa isang lalaking bagong dating lang sa lugar namin. Hindi ko pa man siya kakilala at kahit labag sa puso ko nun, pumayag na lang ako. Dahil sabi niya, para may masasandalan daw ako, pati mga kapatid ko, yung magiging asawa ko. At kung mag-aasawa ko, hindi niya alam, grabe na ang naranasan kong pambubugbog mula sa asawa ko. Tiniis ko yon lahat dahil wala akong mapuntahan. At ang lalaking naging asawa ko ay lasinggero, nananakit ng babae. Tapos di ko pa alam kung saan ang mga kapatid ko. Bata pa lang kasi ako noon, 14 years old pa lamang. Noon, Chin, may cellphone ako, keypad lang, Nokia. Uso yan noon. At biglang tumunog. May na-receive akong text. Hindi ko kilala. Wala naman akong natatandang binigyan ko ng number noon. Mga kamag-anak ko or kamag-anak din ng asawa ko. Sabi sa text, ay, musta na? And then sunod-sunod na po yun. Miss na miss ko na kayo. Sana mapatawad niyo pa ako. Natigilan ako sandali. Ang una kong naisip, si mama. Nagreply ako. Okay lang, sino ka ba? At nagpakilala siya agad. Ako to, si mama mo. Kaya reply ko, musta ka na? Saan ka na ngayon, ma? Reply din niya, okay lang ako. Miss ko na kayo. Pupuntahan kita dyan, okay lang ba sa'yo? At ang reply ko naman, okay lang. At ayun nga, Chin, pinuntahan niya ako kinabukasan. Yung galit sa puso ko, nawala. Napalitan ng saya dahil sa pagkamiss ko sa kanya. Sabi niya, anak, huwag ka sanang magagalit sa akin. Sabi ko, bakit naman po ako magagalit sa'yo? Ano po bang nagawa mong kasalanan sa akin? Ang sabi niya, buntis ako ng 3 buwan na. Wala eh. Sinashock na lang ako pagkarinig ko nun. At ang tanging sagot ko na lang, okay lang, andyan na yan eh. Tatanggapin ko. Kapatid ko rin yan. Umiyak siya. Niyakap niya ako. Hindi ko sinabi sa kanya na sinasaktan ako ng asawa ko, Chin. Para saan pa? May bago na siyang pamilya. Doon din ako nagalit sa last niya na ang tatay nitong binubuntis niya, sabi niya, ay nasa kulungan. Ex-convict. Pero malapit nang makalaya. Kaya sinabihan ko siya na ano ka ba talaga, ma? Sa dinami-dami ng lalaki, bakit sa convicted pa? Sa isang ex-convict pa? Bumuntong hininga na lang siya. Wala na daw siyang magagawa. Mahal niya na daw at nagmamahalan sila. Lumipas ang ilang taon hanggang sa ako na'y
Napuno na rin ako sa asawa kong lasinggero. Nakipaghiwalay na rin ako. Nagtrabaho hanggang naging 3 din ang anak ni na mama. Ang hindi ko po alam, grabe na pala ang stress ni mama sa asawa niya. Super lasinggero din, maoy. O galing preso, ex-convict talaga. Si mama lang ang nagpapalamon sa kanya. Walang trabaho, wala talagang kwenta. Ewan ko ba kung bakit siyang nagtitiis sa ganung lalaki. Samantalang kaya niya namang mabuhay kahit walang asawa. Yung asawa niyang batugan, walang kwenta. Pero ang rason niya, ayaw daw niyang makipag-iwalay. Ayaw daw niyang maging broken family. Sabi ko naman, asus, di na yan uso sa ngayon. Pero hinayaan ko na muna siya. Patuloy ko pa rin siyang sinusuportahan. Binibigyan ko siya ng pera para lang din sa mga kapatid ko. Hanggang sa nakilala ko si JM, ang asawa ko ngayon. 24 years old pa lang siya. Nabanggit ko na sa iba kong sulat na mabait, masipag at mapagmahal si JM. Kaya minahal ko siya. May respeto siya. Umuwi ako sa lugar ng asawa ko dito sa Coronadal City. Naging okay naman ang pagsasama namin. Kaya masaya si mama para sa akin. Nakatagpo daw ako ng lalaking mabait, masipag. Hindi tulad sa kanya, malas daw. Tinawanan ko na lang siya. Hanggang sa umabot sa puntong napuno na rin si mama. Nakipaghiwalay na siya. Napag-usapan namin na dito na lang mag-aaral ang mga kapatid ko. Nagpapadala lang siya linggo-linggo ng pera, kahit papano nakakatulong din. Labandera po ang hanap buhay niya. Mabuti na lang mahal ng asawa ko mga kapatid ko. Itinuring niyang tunay na mga anak. May problema pa kaming mag-asawa. Bunso kong kapatid. Kailangan pa ng dory. Isang kabayo. Tapos si mama lang ang isa. Sabi niya saan siya kukuha ng pambili ng kabayo. Tapos may pinapaaral pa siyang 3. Dumagdag pa ang asawa niya na walang kwenta. Ayaw makipaghiwalay kay mama. Kamatayan lang daw makikapaghiwalay sa kanila. Gabi-gabi na lang nagtatago si mama dahil papatayin daw siya ng asawa niya. Pati trabaho din niya, hindi na magawa. Natatakot siya. Inaabangan siya ng asawa niya. Kaya sobra kaming nag-aalala na baka dumating yung araw na mapatay niya si mama. Paano na lang mga kapatid ko? Hindi na siya nakapagpadala dahil sa kagagawan din ng demonyo niyang asawa. Kulang ang income ng asawa ko sa dami ng utang namin, kaya gumawa ako ng paraan. Tumatanggap ako ng labahan. 500 pesos, 2 batsa ng labahan. Kahit paano nakakatulong sa gastusin namin. Habang di pa si mama nakakapagpadala ng pera dahil problema yung kinakaharap niya. Naghahanap pa siya ng pambili ng kabayo na pang dory. Andyan pa ang asawa niya, papatayin siya. Nasasaktan ako, nakikita ko si mama ko na umiiyak. Wala man lang akong maitulong. Kulang ang income naman namin ng asawa ko. Sahod ng asawa ko sa araw-araw sa construction, 400 pesos a day po. Ako naman sa paglalaba ko ay 500 pesos lang. Kaya pati ako nalilito na. Naawa na ako sa mama ko. Kung may magagawa lang sana ako. Pero salamat na lang sa asawa ko. Palaging andyan. Hindi niya kami pinapabayaan. Minsan kung sobrang pagod ko na, maaga pa lang tulog na ako. At sa sobrang pagod sa paglalaba, ang asawa ko na lang gumagawang magluto o magpapakain sa mga kapatid ko. Kahit pagod din siya. Kaya Chin, hanggang kailan kaya ganitong buhay ng mama ko? Natatakot ako baka mapatay siya ng asawa niya. Paano na lang kami? Ramdam ko ang pagod ni mama. Hindi niya pinapakita.
Lagi niyang sinasabi na okay lang ako. Kaya ko to. Gagawin ko basta para sa inyo. Masakit para sa akin, kaya gagawin ko din ang lahat. Maalagaan ko lang mga kapatid ko. Anong gagawin ko para makatulong kay Mama Chin? Nasasaktan ako, nakikita ko siyang umiiyak. Di ba po may kaso yung nagbabantang patayin mo yung isang tao? Gabi-gabi na pong nagtatago si Mama. Lagi po siyang hinahunting ng demonyo niyang asawa. Hinihintayin ko po ang advice niyo sa problema ni Mama na naging problema ko na rin. Parang bibigay na rin kasi ang puso ko sa sobrang sakit at bigat na nito. Hanggang dito na lamang. God bless po. Ang inyong kamax, CJ. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Max FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Max FM with DJ Chini.